pong pagbulayan sa oras na ito na ang topic po natin ang disiplina ng isang Kristiyano na matatagpuan po natin sa 1 Corinthians chapter 9 verse says 24 verses 24 to basahin ko lang po no 9:24-27. Basahin ko po dito, sabi po dito sa ating pagbubulayan. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala, kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Purihin po ang salita ng ating Panginoon sa oras na ito. Ang disiplina ng isang Kristiyano. Ang buhay po ng isang Kristiyano, mga kapatid, ay hindi lamang pagpunta sa simbahan o pagdalo sa mga gawaing ganito, hindi lamang pagdarasal o pagkanta ng mga papuring awitin sa ating Panginoon. Ito ay isang takbuhan, isang race na hindi para sa pinakamabilis, kundi para sa pinakatapat. Amen po. Sa 1 Corinthians chapter 9 verses 24-27, si Pablo, mga kapatid, ay gumamit ng larawan ng mga atleta upang ipakita kung gaano kahalaga ang disiplina. Disiplina sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi sapat ang ating kaalaman patungkol sa Biblia. Kailangan ding marunong mamuhay ayon dito. Kailangang marunong tayong mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi sapat ang emosyon sa pananampalataya. Kailangan ang disiplina upang manatiling tapat hanggang wakas. Dahil yun ang sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay nagsisitakbo ngang lahat, ngunit iisa ang tumatanggap ng gantimpala. So sa panahon ngayon, mga kapatid, maraming Kristiyano ang nagsisimula o nag-uumpisa ng may maalab, may apoy sa paglilingkod. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nauupos ito dahil kulang sa disiplina. Amen po. Ang tunay na matured na Kristiyano ay hindi lang masigasig sa simula, kundi patuloy siyang lumalago. Ang isang matured Christian ay patuloy na lumalaban at nagtatagumpay sa pamamagitan ng disiplinang espiritual. Number 1 po, dadako tayo sa unang puntos po natin. Ang buhay Kristiyano ay isang takbuhan, hindi paglakad. Ang buhay ng Kristiyano ay isang takbuhan, hindi paglakad. Ang mga atleta, mga kapatid, ay tumatakbo. Sila ay may layunin, sila ay may direksyon at pagsasanay. Ganon din ang buhay Kristiyano. Dapat tayo po ay tumatakbo at sa ating pagtakbo tayo po ay may layunin at may direksyon po ang ating buhay. Bakit po tayo tumatakbo bilang isang Kristiyano? At bilang isang Kristiyano, mayroon din po tayong pagsasanay. Yung pagbabasa natin ng Bible, pakikinig, pagpipray, pagpapagamit sa ating Panginoon. Yun po yung pagsasanay natin bilang isang Kristiyano na mayroong disiplina. Hindi tayo tinawag upang magpahinga lamang sa simbahan. Hindi po tayo tinawag upang maupo lamang at makinig-kinig lamang, mga kapatid, kundi tumatakbo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dapat gumagawa po tayo, nagpapagamit po tayo, mga kapatid, para sa Panginoon, para maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi po tayo tinawag na tayo ay taga-upo lamang, kapatid. Sabi sa Hebreo chapter 12 verse 1,
Hebreo 12:1, takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa atin. Takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa atin. Hebreo 12:1. So hindi natin mga kapatid pinili ang takbuhing ito. Hindi po natin kagustuhan, hindi po natin gusto. Maging ako, hindi ko po gusto ito kung ako lang ang masusunod. Pero itinalaga ito ng Diyos para sa atin. Amen po. Inilagay tayo ng Diyos dito, mga kapatid, para sa atin, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ito karera, mga kapatid. Hindi ito karera laban sa kapwa Kristiyano. Hindi ito racing, yung nagpapagandahan tayo ng mga gawain, kundi ito ay laban sa sarili, laban sa ating laman, laban sa mga tukso at sa mundong ito, mga kapatid. So ang buhay Kristiyano, takbuhin natin ng may pagtitiis dahil ito ay itinalaga tayo ng ating Panginoon. So hindi tayo nagpapaligsahan dito, kundi inilagay tayo ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Dako tayo sa pangalawang puntos. Number 2, kailangan ang disiplina. Without discipline, there is no victory. Kailangan ang disiplina. Kung walang disiplina, walang tagumpay. So ang bawat manlalarong lumalahok, mga kapatid, ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Nagda-diet po yan sila, nag-exercise at marami pang ginagawa. Sabi sa 1 Corinthians 9:25, ang bawat manlalarong lumalahok ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. So ang isang atleta, mga kapatid, ay hindi kumakain ng kahit ano-ano. Hindi puyat at sinusunod ang tamang training. Kung ang atleta nga ay disiplinado para sa gantimpalang panlupa, ano pa kaya ang Kristiyano, mga kapatid, na may gantimpalang pangwalang hanggan? So yan po yung ipinapakita or itinuturo sa atin ng 1 Corinthians chapter 9 verse 25, na magpigil tayo sa lahat ng bagay na makakasira sa ating pananampalataya. Mga tukso, mga kasalanan at lahat po ng mga negatives na mga bagay ay dapat po nating magpigil sa ating sarili kagaya ng atleta. So yun po yung itinuturo sa atin, kung ang atleta nga daw po ay naghahangad ng gantimpala na panlupa lamang, na pansamantala lamang, tayo pa kayang mga Kristiyano ay hindi magtiis para sa gantimpalang panlangit. Amen po, mga kapatid. So without discipline, there is no victory. Kung wala po tayong disiplina bilang isang Kristiyano, na nilalayuan natin ang lahat ng mga negative na bagay, wala pong tagumpay. Wala po tayong makakamtan na gantimpalang pangwalang hanggan. So bilang isang Kristiyano, tinuturuan po tayo ng Panginoon na magkaroon po tayo ng disiplina, lalong-lalo na po sa mga kapatiran na tumatayo bilang leader o bilang tagahayag ng salita ng ating Panginoon. Kailangan pong may disiplina po tayo bilang isang Kristiyano. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 4 verses 7 to 8, 1 Timothy chapter 4 7 to 8, sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan ay may pakinabang sa lahat. Mga kapatid, ang tunay na lakas ng Kristiyano ay hindi lamang nasa katawan natin, nasa pisikal na katawan natin, kundi nasa buhay espiritual na puspos ng disiplina ng banal na salita ng ating Panginoon. So kung gusto po nating maging malakas, matibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, dapat po ay puspos po tayo ng disiplina. Sinusunod po natin ang mga kagustuhan o kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Sadako po tayo sa pangatlo. Number 3 po na ating puntos, ang disiplina ay nagbibigay ng malinaw na layunin sa buhay.
Ang disiplina ay nagbibigay ng malinaw na layunin sa buhay. Sabi sa 1 Corinthians 9:26, 1 Corinthians 9:26, ako'y tumatakbo, hindi tulad ng walang tiyak na patutunguhan. So maraming Kristiyano ang aktibo sa gawain. Amen po. Andyan po sila araw-araw, but walang direksyon ang buhay. Amen po. Ang sabi sa 1 Corinthians 9:26, ako'y tumatakbo, hindi tulad ng walang tiyak na patutunguhan. So ito po ay tinuturo sa atin ng ating Panginoon bilang isang Kristiyano na dapat kapag tayo po ay tumatakbo as a Christian or bilang isang tagasunod ng ating Panginoon, dapat mayroon pong direksyon. Mayroon pong tayong goal. Bakit tayo narito? Bakit ka ba narito, kapatid? Ano ba ang goal mo sa buhay? Bakit ka ba nagtitiis na magpagamit sa Panginoon o makinig ng salita ng ating Panginoon? Ano po ba ang ating layunin? Bakit tayo narito? So maraming Kristiyano ang aktibo, ngunit walang direksyon ang kanilang buhay. Araw-araw po silang nandiyan, pero kapag lumabas ng church, mga kapatid, ay wala pa ring direksyon ang buhay. So hindi po yun ang nais ng Panginoon na makita sa atin bilang isang mga mananampalataya. Hindi sapat ang busy tayo sa ministry. Busy sa umaga, tanghali, gabi, araw-araw na lang nag-aaral ng salita ng Diyos. Busy. Kailangan po alam natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Kung tayo po ay busy na mag-aral ng salita ng Diyos, napakaganda po yan. Ngunit dapat kailangang alam natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay, kung bakit tayo busy, bakit tayo nagtitiis. Kailangang alamin po natin yan, mga kapatid, upang ang ating paglilingkod sa Panginoon ay magkaroon ng kabuluhan at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Dahil kasi kapag alam natin ang ating layunin, ang ating puso ay sumasama. Buong puso tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi sa Filipos chapter 3 verse 14, Filipos 3:14, tinutugis ko ang hangganan ng gantimpala. Tinutugis ko ang hangganan ng gantimpala. So hindi ka lang tumatakbo dito, mga kapatid, hindi lang tumatakbo. May tinutugis kang layunin mula sa Diyos. Mayroon kang focus. Mayroon tayong tinitingnan na layunin ng Diyos sa atin, ang pangbuhay na walang hanggan. Ang disiplina ang nagbibigay ng clarity kung paano maglakad araw-araw para sa ating buhay pananampalataya. Kung wala po tayong disiplina sa ating sarili, kakain na lang tayong hindi magdasal, gigising na lang tayo na hindi nakapag-pray, mga kapatid. Ngunit kung tayo ay may disiplina sa ating Panginoon, sa ating buhay Kristiyano, ito po ay nagbibigay ng clarity kung paano tayo mamuhay araw-araw, paano tayo maglakad sa presensya ng ating Panginoon para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Number 4, dadako po tayo sa apat na puntos. Number 4, disiplina laban sa sarili. Disiplina laban sa sarili. Fighting the flesh daily. Disiplina laban sa sarili. Sabi dito sa 1 Corinthians 9:27, sinusupil ko ang aking katawan at pinaiiral. So ito po ay disiplina laban sa sarili. Sinusupil ko ang aking katawan at pinaiiral. Ang pinakamalaking kalaban sa takbuhan ng buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, ay hindi ang demonyo. Amen po. Kundi ang ating sarili. Amen po. Agree po ba kayo dyan, mga kapatid? Ang pinakamalaking kalaban sa takbuhan ng buhay Kristiyano ay ang ating sarili. Hindi po yung devil, mga kapatid, kundi ang ating sarili. Kasi marami tayong kagustuhan, mga kapatid, na marami tayong gusto na labag sa kalooban ng Panginoon. Madali po kasing gawin, mga kapatid, ang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon.
mas madali po siyang gawin. Yung mga kalooban ng Panginoon, ang hirap-hirap gawin, ang hirap-hirap magpatawad, ang hirap-hirap magpakumbaba, ang hirap-hirap magbigay sa kapwa, ang hirap-hirap tumulong sa kapwa. Ngunit ang buhay, mga kapatid, na hindi kalooban ng Diyos ay madali lang. Bahala ka diyan sa buhay mo. Bahala rin ako sa buhay ko. Hindi naman ako humihingi sa'yo ng pagkain. Madali lang po yung gawin, i-block mo lang yung taong ayaw mong makita, tapos. Ngunit kapag nasa atin ang Panginoon, mga kapatid, mahirap po yung gawin. Kinakabog po yung ating dibdib kapag nakakagawa po tayo ng hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi dito, sinusupil ko ang aking katawan at pinaiiral. So ang pinakamalaking kalaban po natin sa takbuhan bilang isang Kristiyano ay ang ating mismong sarili. Kaya isinusuko po natin ito sa Panginoon at araw-araw po natin itong pinagpipray na tulungan mo ako, Panginoon, sa aking kaugalian or ano man yung gusto nating isuko sa Panginoon, pwede po nating bigkasin yon, yung mga kahinaan natin, ipagpipray po natin yan sa Panginoon. So ang laman, mga kapatid, ay laging tutol sa Espiritu. Kaya't kailangan ang disiplina sa number 1. Kaya't kailangan ang disiplina sa panalangin. Number 1, panalangin. Laging panalangin. Lahat-lahat po ng nagsishare, laging panalangin ang sinasabi. Number 2, pagbabasa ng salita ng Diyos. Number 2, pagbabasa ng salita ng Diyos. Number 3, pag-aayuno or fasting. Number 4, spiritual accountability. And number 5, obedience sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang laman ay laging tutol sa Espiritu, kaya't kailangan ang disiplina sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aayuno, spiritual accountability, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po yung sandata natin para madisiplina ang ating spiritual na buhay, mga kapatid. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 16, Galatia 5:16, lumakad ayon sa Espiritu at hindi ninyo paghaharian ng laman. Ang disiplina po, mga kapatid, ay hindi hirap. Ito ay kalayaan mula sa laman. Amen po. Ang disiplina na nagmumula sa Espiritu Santo ay hindi hirap na ating dinadanas. Ito po ay nagiging free tayo, may kalayaan tayo mula sa ating makalaman na mga pagnanasa, mga kapatid. So bilang example po natin dito, makikita natin si Daniel, mga kapatid. Si Daniel ay disiplinadong tao. Kahit bawal manalangin, ipinagbawal ng hari na hindi manalangin si Daniel. Pero nagpatuloy siya sa pananalangin. 3 beses sa isang araw nananalangin si Daniel. Makikita natin yan sa Daniel chapter 6 verse 10. Daniel chapter 6 verse 10. Hindi siya natakot sa hari, mga kapatid. Mas natakot siyang mawalan ng disiplina sa harapan ng Diyos. Kaya ang buhay ni Daniel, mga kapatid, ay may disiplina sa pamamagitan ng pananalangin. So yan po yung example na gustong ipakita sa atin ng Panginoon bilang isang Kristiyano na pwede po nating tularan. So ano po ang makukuha nating aral dito sa buhay ni Daniel? Ang disiplina mo ngayon ang nagtatakda ng direksyon ng iyong bukas. Amen po. Ito po yung makukuha nating aral dito na pwede nating i-apply sa ating buhay. Ang disiplina mo ngayon ang magtatakda ng direksyon ng iyong bukas. So bilang application po natin, gumawa ng oras or maglaan ng oras para sa Diyos. Huwag hintayin ang bakanting oras, kundi i-schedule ang oras para sa Panginoon. Huwag po nating hintayin na pag free lang ako, pag may time lang ako,
Parang nakakalungkot siyang pakinggan, mga kapatid, bilang isang tao, how much more ang ating Panginoon. So, application, gumawa ng oras para sa Diyos. Huwag hintayin ang bakanting oras, kundi i-schedule ang oras para sa Panginoon. Number 2, application, magkaroon ng spiritual training plan. Magkaroon ng spiritual training plan. Regular na Bible reading, daily prayer time, fasting, accountability partner, spiritual progress. Yung tayo po ay nagti-take note, journaling ng spiritual progress. So magkaroon po tayo ng spiritual training plan sa atin bilang isang mananampalataya. Number 1, regular na Bible reading. Number 2, daily prayer time. Number 3, fasting. Number 4, accountability partner. Napag-aralan na natin tong accountability partner. So, alam nyo na yung ibig sabihin ng accountability partner. And then, journaling ng spiritual progress. Ibig sabihin yung nagsusulat tayo. So, ilagay sa isip, mga kapatid, kung walang disiplina, ilagay po natin lagi sa ating isipan bilang isang Kristiyano. Kung walang disiplina, walang paglago. Amen po. Kung hindi natin ipadisiplina yung ating buhay sa Panginoon, hindi po tayo lalago. Kung walang transformation, baka walang tunay na relationship. Amen po. Kung walang nababago sa ating buhay, baka walang tunay na relationship sa ating Panginoon. So yan po yung mga tatanungin natin sa ating sarili o titingnan natin sa ating sarili, mayroon bang pagbabago sa aking buhay? So kung walang pagbabago, baka wala akong tunay na relasyon sa ating Panginoon. So lagi po nating isipin kung walang transformation, baka walang tunay na relationship. Bilang encouragement sa atin, kapag napapagod ka, kapatid, tandaan, ang Diyos ang naglagay sa iyo sa takbuhang ito. Hindi kanya pababayaan sa kalagitnaan ng iyong paglilingkod. May gantimpala sa dulo at siya ay naghihintay roon. Amen po, ito po yung napakaganda, no? May gantimpala sa dulo at siya ang naghihintay roon. Napakaganda po sa pakiramdam na kapag tayo ay magantimpala, nandoon pala yung Panginoon sa dulo. 2 Timothy 4, chapter 4, verses 7 to 8. 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8, sabi po dito, natapos ko na ang takbuhan, napanatili ko ang pananampalataya, at may nakalaan na korona ng katuwiran para sa akin. Ibig sabihin, may gantimpala sa dulo at siya ang naghihintay roon. Ang ating Panginoon ang naghihintay sa atin na magkukorona po sa atin. Nakalaan na korona ng katuwiran para sa akin. Glory to God, napakaganda po nung salita ng ating Panginoon na pinapromise niya po sa atin kapag tayo po ay nagtagumpay sa takbuhin bilang isang mananampalataya. Kailangan po natin bilang isang Kristiyano ay meron po tayong disiplina para magtagumpay po tayo sa takbuhin. Bilang conclusion po natin, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi simpleng pamumuhay. It is intentional. It is disciplined. It is purposeful. May purpose. And spirit-filled living. Ang tanong, mga kapatid, ay aktibo ba? Aktibo ba tayo? Ang tanong, may disiplina ba ang iyong spiritual life? Ang tanong po sa atin, may disiplina ba ang aking spiritual na pamumuhay? Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa disiplina. Amen po, kagaya ng isang atleta. Ang tunay na disiplina
ay bunga ng pag-ibig sa Diyos. Amen po. Ulitin ko po, bilang conclusion po natin, ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa disiplina. Spiritual discipline, ibig sabihin niyan. Ang tunay na disiplina ay bunga ng pag-ibig sa Diyos. Papurihin po ang salita ng ating Panginoon. Balikan ko po yung ating points number 1 para po sa mga nagtitake note. Points number 1 po natin mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay isang takbuhan, hindi paglalakad. Ang supporting verse natin, Hebreo 12:1. At ang ating number 2 points, kailangan ang disiplina. Without discipline, there is no victory. English na lang po para maiksi, no? Kung walang disiplina, walang tagumpay. Without discipline, there is no victory. Makikita po natin yan sa 1 Corinthians 9:25. At ang ating supporting verse, 1 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. Pangatlong puntos po natin, ang disiplina ay nagbibigay ng malinaw na layunin sa buhay. Ang disiplina ay nagbibigay ng malinaw na layunin sa buhay. Parang nagkamali ako dito, no? Ang disiplina ay nagbibigay ng malinaw na layunin sa buhay. Sabi yan sa 1 Corinthians 9:26. 1 Corinthians 9:26. Ang supporting verse po natin dito, Filipos 3:14. Filipos chapter 3, verse 14. Dadako na po tayo sa pang-apat na puntos, disiplina laban sa sarili. Makikita po natin yan sa 1 Corinthians 9:27. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. At dito po sa ating points number 4, mayroon po tayong kailangang gawin dito. Ang laman ay laging tutol sa espiritu. Kaya meron tayong gagawin. Kaya't kailangan ang disiplina sa number 1, panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aayuno, spiritual accountability, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang supporting verse po natin, Galatia chapter 5 verse 16. Galatia chapter 5 verse 16. At ang sabi po dito, ang disiplina ay hindi hirap. Ito ay kalayaan mula sa laman. So ang atin pong example ay matatagpuan sa Daniel chapter 6 verse 10. Yan po yung buhay ni Daniel. Mababasa po natin yan. Daniel chapter 6 verse 10. At ang ating application mga kapatid na pwede po nating gawin sa ating buhay, gumawa ng oras para sa Diyos. Huwag hintayin ang bakanting oras, kundi i-schedule natin ang Diyos. I-schedule ang Diyos. Shortcut ko lang po kasi dito, no? Pwede nyo na ring i-shortcut ito. Gumawa ng oras para sa Diyos. Huwag hintayin ang bakanting oras, kundi i-schedule ang Diyos. So magkaroon tayo ng spiritual training plan. Number 1, regular na Bible reading. Number 2, daily prayer time. Number 3, fasting. Number 4, accountability partner. And then number 5, journaling ng spiritual progress. Lagi po nating isaisip, kung walang disiplina, walang pagbabago.
Kung walang transformation, baka walang tunay na relationship sa ating Panginoon. Ang ating verse sa encouragement po natin makikita sa 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8. Para sa ating word of encouragement, kikita po natin yan sa 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8. So sa ating conclusion mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi simpleng pamumuhay. Kailangan po intentional, kailangan po ng disiplina, kailangan pong may purpose tayo, at lagi po tayong pinupuspos ng banal na espiritu. Spirit-filled living. Ang buhay po natin ay napuspos ng banal na espiritu. Purihin po ang salita ng Diyos. Ang katanungan po dito, may disiplina ba ang aking spiritual life? Yan po yung katanungan natin sa ating sarili na pwede po nating sagutin. Tayo lang po ang makakasagot. Yan, mga kapatid. May disiplina ba ang aking spiritual life? So kung wala o mayroon, tayo na po ang bahalang magpadisiplina sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin.